Kung meron tinatawag na sexual intercourse, meron ding diwa nung sinasabi sa Biblia, spiritual intercourse. Yung pakikipagkaisang espiritu sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ni Pablo doon sa Korinto eh. Basahin mo nga yun, Sis Luz, yung sa unang Korinto 6. 6:17 po. Ngunit, Umpisahan mo sa 15. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin kong mga sangkap ng isang patutot? Huwag nawang mangyari. O hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi niya, ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Kung nakikisama tayo sa Panginoon, nakikiisang espiritu tayo sa Panginoon. At kung nakikiisa tayong espiritu sa Panginoon, gaya ng pakikiisang laman, kung nakikisama ka sa patutot, ay nakikiisang laman ka sa patutot. Ganon din naman yung nakikisama sa Panginoon, nakikiisang espiritu sa Panginoon. Magbubunga yung pagkakilala mo sa Panginoon kung hindi ka baog. Basahin natin sa English yung 1:8 ng 2 Pedro. If these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren. Yun, yung barren, yun yung baog eh. Isinalin sa Tagalog na tamad. Diba? They make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Sa pagkakilala natin sa Panginoong Jesus, kung nakikipagtipan tayo sa Kanya, tuwing tayo'y magkakatipon, hindi tayo pababayaang baog o barren, walang bunga sa pagkakilala sa kay Kristo Jesus. Magbubunga ang ating encounter sa Panginoon. Magbubunga ang ating pakikisama sa Panginoon sa tuwing tayo'y nagkakatipon. Ang pangunahing bunga ay pag-ibig. Pagkatapos, katuwaan. Kaya makakaramdam ka nung hindi maipaliwanag na katuwaan eh. Yun yung nararamdaman ng kapatid pagpasalamat na pagka naliliwanagan mo yung aral na ang kahulugan nun ay yung pagpapakahayag ni Kristo. Naliliwanagan mo yung aral, mga hiwaga, mga magagandang salita ng Diyos sa Biblia, ay yun yung nasa Epeso eh. Minsang naliwanagan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi ng Espiritu Santo, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Yun sinasabi ni Pablo eh. Yun yung mga palatandaan na nakilala mo ang Panginoon eh. Nakalasap ka ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi ka ng Espiritu Santo, naliwanagan ka. Doon mo nararamdaman yung pakikipagtagpo ni Kristo sa iyong espiritu eh, kapatid na Luz eh. Nakukuha mo yung punto ko? Opo, doon po nararamdaman nga po yun pagka naliliwanagan natin yung mga tinetexto niyo yung mga hiwaga, mga sa umpisa parang puzzle. Tapos pagka naintindihan po, masarap sa pakiramdam. Yun po pala yun. At pagka nangyayari yun, na nagpapakahayag ang Panginoon, nakikilala mo si Kristo, spiritually, nararamdaman mo yung kapangyarihan niya, pagka nasa pagkakatipon ka,
yon ay hindi ka pababayaang hindi ka magbubunga. At ang bunga nga, yung magkakaroon ka ng pag-ibig. Kaya mga kapatid, pagka kayo, meron kayong sa puso ay merong galit na hindi naaalis, merong inggit, merong selos, merong tampo na hindi na maalis-alis, parang kumbaga baog kayo sa pakikipagtipan kay Kristo. Wala kayong bunga. Kasi ang pangunahing bunga ay pag-ibig. Matututo kang una sa lahat ay umibig sa Diyos, magpahalaga sa Diyos, sa Kanyang salita, umibig sa kapatid, umibig sa kapwa-tao, at sa extent na umibig pati sa kaaway. Sis Luz. Opo. Makakaramdam ka noon. Yun ang palatandaan na nakakatipan mo ang Diyos at si Kristo. Nasusulatan ng puso mo ng salita ng Diyos. Unang-unang nagiging bunga nun yung pag-ibig, tapos katuwaan. Tapos nagkakaroon ka ng kapayapaan. Natututo kang magpahinuhod. Yung hindi matigas ang loob mo. Nagpapahinuhod ka. Minsan makakaramdam ka sa mga kapatid na minsan nakikita mismo ng mata ko eh. Halimbawa, merong kapatid, nagkasala sa kanya, hindi naman kasalanang ikamamatay. Kung meron ng, wala na ikayan sa akin, basa na ika ang papel niyan. Tapos, pero pinatawad ko na ika. Hindi ganon. Yun ang salita sa akin. Pero, bawa, matagal na hindi nakita sila, binati siya ng kapatid. Hindi pinansin, hindi sinagot. Naramdaman ko may pait dun sa kalooban. Hindi niya kasi sinagot yung kapatid eh. Ako mismo nakita ng mata ko, mayroong pait pa sa loob ito, sabi kong ganon. Kasi, kung wala na yung pait, makakalimutan mo na yung nagawang masama ng kapatid. Kung hindi naman talaga ikamamatay, ay nalilinis yun, nililinis ng Diyos yun eh. Kung mananalangin ka sa Diyos, patawarin mo po kami sa aming kasalanan. Tapos hindi nawawala yung pait ng kalooban. Paano kang patatawarin ng Diyos? Pagka ganun ang attitude natin sa kapatid na nagkasala sa'yo, hindi naman grabe na ikamamatay na. Kasi kung ikamamatay, titiwalag na natin eh. Pero, hindi naman masyadong grabe. Na-offend ka lang, yung honor mo eh parang nabawasan ng kaunti. Hindi ka na ngayon makapagpatawad sa kapatid. Kumbaga sabi mo, basa na ang papel. Di mo na kikibuin gaya ng dati. Di mo na mamahalin. Ibig sabihin nun, mayroong pait sa kalooban. At pag mayroong pait, walang pag-ibig. Kasi pag may pag-ibig, Sis Luz, nawawala yung pait eh. Opo. O nakakakilala ka ba ng ganong mga miyembro na pag nagkasala yung kapwa-kapatid niya eh, parang hindi na maalis-alis, malalim ang tanim na galit. Opo, meron nga pong ganun na talagang parang hindi na niya makakalimutan. Kahit matagal na, hindi niya makakalimutan yung nagawa sa kanya ng kapatid. Ayun, tapos pagka nagkaroon ulit... Lalo na kung kahit nakagawa yung kapatid mo sa'yo ng masama, halimbawa, kung i-review mo, baka naman may nagawang mabuti sa'yo.
Baka naman isang panahon ay nagawan ka ng kabutihan, na paglingkuran ka, na pagsilbihan ka. Minsang nagkamali, nakagawa ng mali, hindi mo na maalis yung dati na, hindi mo na maibalik yung dating malapit ang loob mo. Hindi maganda ibig sabihin nun. Lumalabas, hindi nagbubunga ang ating pakikisama kay Kristo. Sapagkat ang pakikisama kay Kristo, kung nagkakaroon tayo ng deep knowledge about the Lord Jesus Christ, kung nagkakaroon tayo ng malalim na pakikisamang spiritual kay Kristo, nagbubunga yun sa atin. Pangunahin ang bunga yung pag-ibig. Kaya pag kami pag-ibig, walang pagtataniman, walang inggit, walang selos, walang tampo, ganun. Mas hirap ang aking kalooban sa kung minsan pag ako kasi mismo nakikita ko mayroong ganun na sa harap ko mismo, binati siya nung kapatid, hindi niya pinansin. Siguro kung hindi yun ang bumati, baka yayakapin niya pa dahil meron ganun na malapit kasi ang loob niya. Ang karamihan sa tao, malapit ang loob niya dun sa nagbibigay sa kanya, yung pinapansin siya, malapit ang loob niya dun sa pinakikinabangan niya, malapit ang loob niya doon sa nakakapagbigay ng pakinabang sa kanya, yung parang espesyal sa kanya yon. Hindi attitude ng Kristiyano yun Hindi dapat malapit lang ang loob natin sa pinakikinabangan natin. Dapat pagkakapatid sa Diyos, kahit walang pakinabang tayong personal, malapit ang loob natin. Doon natin na ipakikita, malaki ang halaga sa atin nung pangalan ni Kristo. Ya'y kapatid kay Kristo, at dahil kay Kristo, mahal mo yan. Hindi dahil sa ginawa sa'yo o dahil sa napakinabangan mo yung kapatid, kaya mo lang mahal, napakinabangan mo. Kahit hindi mo napakinabangan, kahit hindi mo kilalang personal, sa ngalan ng pagkakapatiran kay Kristo, dapat makaramdam ka ng pag-ibig at pagmamahal dun sa kapatid. Naiintindihan mo ba yung ipinaliliwanag ko, Sis Luz? Opo, Brother Eli, naiintindihan po na. Hindi dapat magkaganon, Sis Luz. Kahit nagkamali yung kapatid sa'yo, kung hindi naman ikamamatay, dapat hindi ganun. Kaya ko to sinasabi, hindi ko naman kayo inaatangan ng mabigat Kaya ko to sinasabi at naipaliliwanag, kasi sa akin nararamdaman ko yun Yung kapatid na nagkasala sa akin, nagawan ako ng hindi tama. Dahil dun sa aral ni Kristo, lumalapat uli yung kalooban ko. Kumbaga sa sugat, naggumagaling siya na kung dati nakanganga yung sugat, unti-unti naghihilom. At dumadating yung panahon, wala nang sugat. Sagiin mo man, wala ka nang nararamdam na sakit. Dahil gumaling na nga yung sugat. Ganun ang nararamdaman ko na kahit na yung kapatid ay nakagawa sa akin ng hindi maganda, dumadating yung panahon na, at hindi matagal yun, yung panahon na yun, nakakaramdam uli ako ng komo kapatid ito sa Diyos, mahal ko ito dahil kay Kristo. Kasi doon mo lang mapapatunayan kay Kristo na siya ang mahal mo. Kasi kung ang mahal mo lang yung kapatid na pinakikinabangan mo, sabi nga sa Tagalog, kaututan dila mo, mga kachika mo, mga kaamiga at kaamigo mo, yun lang ang mahal mo, lalabas hindi si Kristo ang mahal mo. Pero kung natuto kang magmahal, pati dun sa hindi nagmamahal sa'yo, kaya mo nagawa yun dahil sa pagmamahal mo kay Kristo. Yun ang napakatimbang na pag-ibig, kapatid namin. Amen po. Tama po. Alam nyo, kailangan tayong matiyagang makinig at
magsalita ng bagay na ikabubuti ng ating mga sarili, mga kapatid. Kaya ko to iniisa-isa sa inyo para ipakita ko lang sa inyo na ang detalye ng pagkakilala kay Kristo. Naramdaman ito ni Pablo. Sabi ni Pablo sa Filipos 3:7, ito, gayon man, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Oo nga, at sa lahat ng mga bagay, ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan sa lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Yun ang naramdaman ng apostol na si Pablo. Gusto ko sanang maramdaman natin lahat ang bagay na ito, mga kapatid. Nagbunga kay Pablo ang pagkakilala niya kay Kristo. Yung pakikipagtipan niya kay Kristo. Yung kanyang laging pakikiugnay kay Kristo. Nakaramdam siya ng dakilang kagalingan ng pagkakilala niya kay Kristo. Sabi niya, yung bagay na sa akin ay pakinabang na. Inari ko pa itong kalugihan alang-alang kay Kristo. Alang-alang kay Kristo. Oo nga, wika, sa lahat ng bagay ay inari kong kalugihan. Nakahanda na siyang magpakalugi. Maagrabyado. Mautangan ang hindi babayaran. Nakahanda na siyang magpatawad. Nakahanda na si Apostol Pablong ibigay ang kanyang buhay. Sabi niya, dahil sa kagalingan o sa dakilang kagalingan, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan sa lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo, ang sabi ni Pablo. Ewan ko kung nararamdaman nyo, mga kapatid, yung nararamdaman na yun ni Apostol Pablo. Kasi nararamdaman ko yun na kung minsan dapat akin na, pakinabang ko na, I let it go, pinababayaan ko, bayaan mo na lang na, sa kanya na lang, ganun. Dahil sa ating Panginoong Hesukristo, doon kasi natin napapatunayan na we can do everything for Christ. At yun ay patunay din na nananahan sa atin si Kristo. Hindi niya tayo pinababayaang tamad at walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Yung sinabi ni Pedro, kung nasa inyong lahat ng mga bagay na ito at sumasagana, hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Pero kung wala kayo ang wika ng bagay na ito, ang mga gayon ay bulag. Ang nakikita lamang yung bagay na nasa malapit. Merong ganong mga tao. Basta hindi kanya konsunada. Dahil wala siyang pakinabang sa'yo, o kaya nakagawa ka ng isang mali sa kanya, nakalimutan niya na lahat yung ginawa mong tama sa kanya. Ayun. Basta, wala na. Basa na ang papel mo. Wala na siya sa'yo.
Di ka niya nababatiin, di na siya malapit sa'yo, parang ayaw ka niya nang makita. Yun, masamang demonyo yun eh. Masamang espiritu yun. Nakikita ko yun, minsan sa mga, personal nakikita ko sa mga kapatid na nagkaroon ng diferensya. Minsan ay parang kahit na nakikipag-reconcile na yung isa, ayaw niya pa rin, maano pa rin siya. Merong ganoon. And I am sorry for that. Sana loobin ng Panginoon, malinis yun. Dahil masamang diwa yun, masamang espiritu yun, dapat maalis sa gitna ng kapatiran yung pagtataniman ng galit, selos, mga hinampo, inggit, ay masamang diwa yan. Hindi magiging dapat sa Diyos ang sino man na pinananahanan ng ganyang mga diwa, galit, puot, selos, inggit, mga kung ano-anong mga kapaitan sa kalooban, ay mahihirapan kayong magbunga at hindi nyo talagang nakikilala pa kung sino si Kristo. Dapat makilala natin may tipan Kaya nga nakikipagtipan ng Diyos para makilala natin siya at makilala tayo niya. Ang pruweba na yun ang layon, kaya nakikipagtipan ang Diyos para tayo niya makilala at makilala natin siya. Yun ang dahilan kaya siya nakikipagtipan. Basahin mo yung 8 kapatid na luz ng Ebreo. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayang ko. Sa 12. Sapagkat, Sa 11. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila. Tamo, pagka nakikipagtipan ang Diyos, ang bunga nun makilala mo siya. Ang tipan ko isusulat ko ang aking kautusan sa kanilang mga puso at sa kanilang kaisipan. Ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, kapayapaan, katuwaan, pagpapahinuhod, marunong ka nang magpatawad, nagpapahinuhod ka na, magandang kalooban ka na, hindi ka duda sa abulo yan, nag-aabuloy ka na ng may magandang loob. Kasi yung iba kung mag-abuloy, kuripot na loob pagka meron ka ng pag-ibig, kilala mo na si Kristo, magandang loob ka na. Di ba yun ang sinasabi? Ang nagbibigay, magbigay ng may magandang loob. Pag magandang loob ka, parang ang halimbawa nga ng kapatid na Perez nung araw dun Halimbawa, nagtinola ka ng manok. Gusto mong magmagandang loob sa kapitbahay, bibigyan mo ng 1 tasang tinola. Pipiliin mo ba yung paa at saka yung gulugod? Yun ang ibibigay mo. Pag nagmamagandang loob ka, bibigay mo siguro yung hita, yung drumstick, o kaya yung laman loob, yung masasarap na parte ng manok. Yun ang ibibigay mo dun sa kapitbahay mo ng pinagmamagandang loob mo. Tandaan nyo mga kapatid, ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, tapos katuwaan, tapos kapayapaan, tapos pagpapahinuhod, tapos kagandahang loob. Kaya magkakaroon ka na ng magandang kalooban sa mga ginagawa mo. Walang masamang kalooban sa'yo. Tapos kabutihan, tapos pagtatapat, tapos kaamuan, hindi ka mabangis. Hindi parang kausap mo asawa mo,
parang ang kausap mo, demonyo, na lagi kang nakasigaw, nakasimangot, lagi kang, ako talagang number one sa isip ko. Pagka ako sinisimangutan, talagang ako'y namuwisit ako ng mga nakasimangot eh. Ano yung nasa 22, yung gandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Ngayon, ano yan eh, mga bunga ng Espiritu, kung talagang nakikilala natin si Kristo, mararamdaman natin yan, mga kapatid. Nararamdaman natin yan. Sa ating pagsasama-sama, sa pakikisama natin sa mga ibang tao, hindi nakakakilala ng ating nakilala. Yan po ang nagagawa ng ating pakikipagtipan kay Kristo, lalo na pagka tayo ay nagkakatipon sa pagpapasalamat sa Diyos. At diyan may pangako ang Diyos sa nakikipagtipan na kanyang bayan. Ang sabi ng Diyos, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba, dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masamang mga lakad, aking nang didinggin sa langit, ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at paggagalingin ko ang kanilang lupain. Ang sabi ng Panginoon, kung ang kanyang bayan magpapakumbaba. Kaya nga tayo mayroong pasalamat ng buong kapatiran. Buong bayan naghahandog ng pasalamat. Hindi dumadalo lang. Gaya ngayon, maraming dyan, dumano lang kayo, hindi kayo kasamang naghahandog. Pero kung tayong lahat maghahandog ang buong kapatiran, ang sabi ng Diyos, kung ang aking bayan, kasi may pasalamat ng buong bayan eh. Sabi nga ni David, aking babayaran ng mga panata ko sa Panginoon, oo, sa harap ng buo niyang bayan. Basahin mo yung 116 Luz. Aking ihahandog sa iyo ang hain na pasalamat at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon, oo, sa harapan ng buo niyang bayan. Kaya mayroong pasalamat ng bayan ng Diyos. Iyan ang ating isinasagawa. At sa darating na loloobin ng Diyos sa Biyernes, yung ating pasalamat ng buong kapatiran. Buong bayan ng Diyos. Sabi ng Diyos, pag ang aking bayan tinatawag sa aking pangalan, magpakumbaba, dumalangin, hanapin ang aking mukha, talikuran ng kanilang masamang mga lakad, aking nang didinggin sa langit, ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ayun ang sabi ng Panginoon. Kaya, mayroong pangako ang Diyos sa ating pakikipagtipan sa Kanya. Hindi siya masisira doon. Pakikinggan ka, para pakinggan ka ng Diyos, marami tayong gusto sabihin Pati nga hindi natin masabi, papakinggan ng Diyos yun Marami tayong, pakinggan ka lang ng Diyos. Ano ba, pakinggan ka lang ng presidente? Ba? Malaking bagay yun Pakinggan ka lang ng presidente. Pakinggan ka kaya ng Diyos. Pag pinakinggan ka ng Diyos, wala ka nang masasabing letrang didisiplina sa pakinabang pag pinakinggan ka ng Diyos. Marami kang kahilingan Kung meron kayong hiling sa Diyos, mga kapatid, sa pasalamat, hilingin nyo. Kaya lang, maghandog kayo ng pasalamat. Maghandog tayong lahat ng pasalamat. At saka natin lakipan ang paghiling. Yung sinasabi ni Pablo, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos.
At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Yan ay mga dakilang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Mapapakinabangan yan ng sumasampalataya. At yung sinasabi na huwag kayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Huwag kayong mapapagod sa pagpapasalamat, mga kapatid. Basahin mo yung 6:9 ng Galacia. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Huwag kayong mapapagod, mga kapatid, sa pasalamat. Kahit gabihin ka pa. Kasi mabuti yun eh. Sabi ng Diyos, huwag kayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Dadalo ka ba, Sis Luz? Dadalo po kami, awa ng Panginoon, kung pahihintulot po niyang buhay pa tayo, dadalo po kami. Ang mga kapatid, tanungin mo nga kung dadalo sila, kung loloobin ng Diyos. Dadalo po kayo mga kapatid, kung loloobin ng Panginoon. Opo, dadalo po kami kung loloobin ng Panginoon.